La 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 la. Yeah. La 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 la. Yeah. 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 Mula Nido, Palawan, simula ng araw, hawak ang spero, lakas ng loob ang galaw. Tahimik ang dagat, malinaw ang tubig, sa ilalim ng alon, pangarap ang bit-bit. Bawat lusong disiplina ang puhunan, hindi pa dalos ang galaw, may pag-iingat sa kalikasan. Hindi lang huli, kundi respeto ang dala. Dudes pero TV kwento ng dagat at buhay na totoo talaga. Catch, cook, and sail, ikot ng kabuhayan. Bawat isda may sasay, may patutunguhan. Every fish I catch, may responsibilidad para sa pamilya at komunidad na kasama. Tulong sa tao, hindi lang sa sarili. Sa bawat kita, may balik ng ngiti. At sa bawat content, paalala sa lahat. Ang dagat ay yaman na dapat pangalagaan at ingatan. Dudes pero TV mula El Nido, Palawan. Sa dagat ang laban, sa puso ang dahilan. Catch, cook, and sail, may dangal ang galaw para sa tao at kalikasan. Sabay ang lakad. La 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 la. Eh eh. La 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 la. Right, good morning mga dudes. So, sport fishing muna tayo ngayon dahil medyo maganda yung panahon at wala tayong kite, wala tayong student ngayon kasi walang hangin. So, sport fishing muna tayo. May mga kasama natin yung mga estudyante natin sa kite surfing. So, puntahan natin sila ngayon at gusto nilang ma-experience yung underwater. Okay? Samahan niyo ako mga dudes. Let's go. Medyo matagal tayo hindi naka-upload kasi nasira yung GoPro ko. Ngayon, let's continue sport. Those are my friends. Yes. And this is our boat captain. So, saan si ano? Jumong. Pinapasama. Let's go, let's go. Okay. So, dito tayo. Wala akong kasama ngayon. Ito lang mga kaibigan natin, mga kiter. So, kung ano mahuli natin, lutuin natin sa kanila para mag-enjoy din sila. Alright, let's go. La 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 la. Yeah. La 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 la. Yeah. 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 Mula Nido, Palawan, simula ng araw, hawak ang spero, lakas ng loob ang galaw. Tahimik ang dagat, malinaw ang tubig, sa ilalim ng alon, pangarap ang bit-bit. Bawat lusong disiplina ang puhunan, hindi pa dalos ang galaw, may pag-iingat sa kalikasan. Hindi lang huli, kundi respeto ang dala. Dudes pero TV kwento ng dagat at buhay na totoo talaga. Catch, cook, and sail, ikot ng kabuhayan. Bawat isda may sasay, may patutunguhan. Every fish I catch, may responsibilidad para sa pamilya at komunidad na kasama. Tulong sa tao, hindi lang sa sarili. Sa bawat kita, may balik ng ngiti. At sa bawat content, paalala sa lahat. Ang dagat ay yaman na dapat pangalagaan at ingatan. Dudes pero TV mula El Nido, Palawan. Sa dagat ang laban, sa puso ang dahilan. Catch, cook, and sail, may dangal ang galaw para sa tao at kalikasan. Sabay ang lakad. La 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 la. Eh eh. La 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 la. Eh eh. La 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 la. This view is really amazing. Whoa, if you want to visit here in El Nido, you should come with us. You should go sport fishing, look for Dudes Pero TV, and we can join together. You can enjoy this moment like what Yad say. And also there's a lot of foreigner from different country, from France rather. Let's go. So we will start here with Yad. Yes. And his friend Clara sa kabila, si Tumas. Let's go. Look at the water. Very clear. Alright,
Let's go. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit doon sa Zero TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit doon sa Zero TV, kaya halika na arat, samahan ng matutunan dito. Hello. Welcome back to our channel, mga dudes. It's been a long time na hindi tayo nakapag-upload because of my GoPro was already broken. So I need to find another one. And this is our first time again to upload here in my YouTube channel. And sorry sa lahat ng ating mga nag-aabang na manood sa ating YouTube channel. This time, our first drop here at the shallow kasi we need to exercise our lungs. Siyempre, if you are a superficial or if you are a sparrow, so you need to exercise fur at the shallow water. As I noticed, our visibility today is a little bit murky but it's still clear. But hindi ko alam kung ano itong mga nakalutang na to. They said it was because previous days ago there is a bad weather came here in our place, so that's why maraming mga sediments na naka-float. So in our second dives, meron tayong mga nakikitang scallop fishes, but those are, it's not totally big size enough, so hindi muna natin siya titirahin. Let's try to find another place to hunt the good size of the fish kasi masyadong maliit. And then, abala ako sa pagtingin kay Yaad na tinuro ko sa kanya yung stingray. Sabi ko, i-video niya. So, habang binibideo niya yung stingray, there's what happened. So, habang busy siya sa pagbibideo ng stingray, biglang lumapit sa kanya yung three kinds of trevally. This is what we call the golden trevally. So, I take the opportunity, binaba ko agad at ito, nakita ko tatlo. Hindi na ako namili and I take the shots. Okay naman at tinamaan naman natin habang siya ay hindi nakapana dahil he was shocked, sabi niya. He was shocked daw nung nilapitan siya ng mga trevally. And of course, binigay ko kay Lara yung ating line para mahila niya. At first hindi niya alam kung bakit ko ipapahila. Then he tried to grab the line and yung isda ng laban. Then he finally realized that we caught a big fish. Kaya nag-enjoy naman si Clara sa paghihila. I was asking to Yaad to second shot my fish, but I think he didn't understand what I'm talking to him. That's why I need to repeat it. And lately he realized. Then he tried to go under and this it. He shot it. I was very happy that time kasi I finally shot the golden trevally in front of Yaad and Clara. Siyempre hindi na at least na experience nila kung paano maghuli ng fish kagaya nating mga local sparrow. So dahil sa kanila hindi naman nila na-experience yan, kaya medyo nag-enjoy din sila, especially nung si Clara yung pinapahila ko ng ating line. Pero unfortunately she almost gulo-gulo yung line natin nung hinahawakan niya, kaya nahirapan din ako mag-ayos yan. Pero luckily kahit papano ay talagang nalapitan niya at nahawakan niya yung golden trevally. And I told her rather na ipakita doon sa mga kasamahan namin sa boat. And that is our first catch of the day, the golden trevally or tinatawag nating badlon in Filipino name. You heard it. I shoot it. Hold this, Clara. Of course, to those who want to experience this kind of activity, you can contact me in my YouTube channel, Dodis Ferret TV. So I allowed everyone to join with me to hunt some fishes, and if you want to cook it in the island, it's possible.
So after nga ng ilang mga dive namin at wala na kami nakita, we decided to go and leave that place to find another place to hunt some fishes. So dito na tayo sa pangalawang spot natin. Everyone excited to go. Ready? Let's go, let's go. But the water is clear. Okay, and this is our second spot. The water is still clear, so maganda naman ang visibility dito at sana naman may makita tayong isda. So papunta nga ako dun sa spot na madalas kong pinupuntahan. Nakasalubong ko naman itong isa sa mga species na mga pawikan na makikita dito sa El Nido. Ito yung tinatawag na oxbell turtle. So meron tayong 5 different species na makikita dito sa El Nido. Uri siya ng pawikan na dito mo lang siya makikita. So isa nga dito, ito tinatawag nating oxbell turtle. Actually mga oxbell turtle ay mababait pero you can go close to them but it's not allowed to touch it. It's not allowed to touch the marine turtle kasi mabilis silang ma-stress. So if you see the turtle, you might tingnan mo na lang at huwag mo nang hahawakan. So enjoyable naman pag nakikita mo sila. And then I tried to go here at the deep side. Ito yung madalas kong ambushan. Minsan nakakahuli ako ng mga trevally dito. But this time, the visibility ay nag-change na. Medyo murky na siya. And of course, if you are going to the deeper side of this place, it's a little bit cold na. It's freezing. So, I decided to hunt in this place para sakali makadagdag tayo ng ating pang-ulam. But unfortunately, wala nangyari. Kaya nag-decide na lang kami bumalik sa beach at magluto na ng ating lunch para sa kanila. So nag-ihaw nga tayo dito para sa ating mga bisita. Kain muna tayo dito. Sarap na ito yeah. Thailand girl. Yeah. Nice place. So kain na. Kain yan. With them. Masabor. Masarap. Kunin mo na yan. Bong. Salamat po. Magsibo po. After 2 hours rest, pagkatapos natin kumain, so nagpunta na tayo dito sa deep side, other part of El Nido but a little bit farther. Pero as I can see now, the visibility is not good but there is still a fish. So dito nga nagpakita yung mga brassy trevally. So this time, there is a lot of fishes in front of me, so I need to focus on one. Kasi pag hindi tayo nag-focus sa isa, hindi tayo makakahuli. Like what I did. So nag-focus nga tayo sa isa, then nakahuli tayo ng isa. So after that, nung ma-secure natin ng isang to, sana naman ay yung mga kasama niya ay mabalikan pa natin at makadagdag pa tayo. So this time, we need to recover the fish first para ma-secure natin. This fish is still family of trevally. Family rin siya ng golden trevally kanina. So we call this brassy trevally. So it's good size na rin kaya kinuha na natin. And my second dive here. So the water is not totally good na. Medyo marami na talagang latak. So nag-try ako magbaba pa ng konti. I tried to go a little bit deeper. Malay mo bumalik pa sila. Kasi those fish is very curious kapag nag-fish call ka. Pero this time I tried to fish call but
It's just maybe I scared them too much and nakita siguro nila na spurred ko yung isa sa mga kasamahan nila. That's why they decided to swim away. So in front of me there is a lot of blackfish. Meron diyang mga parrotfish. So it's not a good size. Kaya hindi muna tayo nagbawas dyan. In my third dive here, I tried to go even a little bit deeper. Baka sakaling magbalik pa yung mga brassy tree bali. So this time, gusto ko na sana mag-spurt ng blackfish na ito. But nagdadalawang isip ako because I just want to get more bigger. So I still waiting the right timing para makakuha pa tayo ng ating pang-ulam. But this time, I tried to make fish call. Baka sakaling maka-attract tayo ng ibang fishes na malapit sa atin para mahuli natin. Pero it's because of this blackfish na naaagaw yung attention ko. Pero hindi ko pa rin talaga papanayin dahil there are not enough size. So after that, we decided to go back home kasi medyo napagod na rin yung ating mga kasamahan. Kaya eto, uwi na.